and committed to grow. So let's all welcome our very own TL, TL Jacel, to share with you about Zero. Take it away, TL Jacel. Hi, good evening. Kamusta po kayo? Sana ay okay kayo dyan sa inyo. Dito sa amin umuulan, so if meron kayong marinig na some background sa ulan, pasensya na po. Hindi kaya ng headset ko. So, for our zero. So, from history to virtual bookkeeping. So, ang topic natin ngayon, ang layunin is ipakilala ang zero sa mga newbie o sa mga aspiring bookkeepers at sa mga experienced bookkeepers na din kung bakit ito mahalaga sa modern virtual bookkeeping. So, ang objective ng session natin ngayon is, ng talk na ito is malaman kung ano ang background ng zero. Saan ba ito nagsimula? And ano yung mga features nito at paano siya ginagamit sa virtual bookkeeping. At syempre, pag-uusapan din natin kung bakit mahalaga ang pagiging zero certified para sa career growth natin. So, excited na ba kayong lahat? Yes. Okay. So, I'm sure excited na kayo. So, bago ang lahat, gusto ko munang malaman kung gaano kayo ka-familiar sa zero. So, type um, 1 kung narinig nyo na ang zero. Type 2 naman kung hindi pa narinig, bago lang. Type 3 kung nasubukan nyo na. And type 4 kung ginagamit nyo na siya regularly. Pa-type nga kung ano ang ano. So, merong type 1, narinig na. Okay. So, type 2 yung hindi narinig pa, no? So, makikita natin na familiar na kayo sa zero. So, almost familiar na. Meron na din gumagamit at daily na ginagamit ito. Okay. So, ngayon, magsimula tayo sa history ng zero. So, ano ba yung history ng zero? So, ang zero ay nagsimula noong 2006 sa New Zealand. So, sa New Zealand talaga ito nagsimula. Sina Rod Dory at Hamish Edwards ang nagtatag nito. So, sila dalawa. Pero yung pinaka-founder nito ay si Rod Dory talaga. So, noon, ang accounting software ay kadalasang desktop-based. Pero sila, naisip nila na gawin itong cloud-based para pwedeng ma-access kahit saan at basta may internet. So, ang Zero din ay isa ito sa mga unang cloud accounting platforms. Kaya naging game changer ito sa accounting world. And simulan din nito, nagsimula sila sa maliit, pero dahil solid leadership ni Rod Rohr at saka ni Hamish Edwards, lumaki ito ng lumaki. So ngayon, listed na ito sa New Zealand at sa New Zealand Stock Exchange or NZS at pati na rin sa Australian Stock Exchange na ibig sabihin ay malaking tech companies na sila. So imagine natin from startup naging global tech companies na sila. So nalaman na natin kung ano ang history. Ngayon, kilalanin natin kung sino ba si Rod Rory. So yung pinaka-founder. So, si Rod Rory or si Rodney Kenneth Dory, siya isang tech entrepreneur. Okay. Mula siya sa New Zealand na may malawak na karanasan sa technology at software development. So, yun yung trabaho niya. So, nasa ano na talaga siya. Nasa line na talaga siya ng mga innovation. So, ang vision niya ay gawing mas simple, mas modern, at mas accessible ang financial tools para sa mga small business owners. Hindi niya kasi gusto ang traditional na accounting software na masyadong komplikado.
And kaya gumawa siya ng user-friendly na solution na parang mobile app ang vibe. So, sa pamumuno din niya, lumago ang Xero mula pagiging isang startup sa New Zealand patungong global tech company. So imagine natin, no, nga lumaki na talaga siya and ginagamit na ito ngayon sa and kaya kung nag-iisip kayo na kung bakit ang Xero ay sobrang intuitive at tech-savvy, it's because it was designed by someone who really understand both business and technology. So, di ba? Ang galing ng innovation ni Rodori. Ngayon, dito naman tayo sa Xero. So, ano ba ang Xero? Nalaman na natin sino yung uh, nagtatag ng Xero. So, ngayon, ano ba ang Xero? So, ang Xero ay isang cloud-based accounting software na ginagamit talaga para sa mga small, medium businesses. So, design siya sa mga small, medium na businesses na accounting software. So, pwede itong gamitin sa desktop, tablet, even sa phone. Kaya very flexible itong gamitin. And ang nakaganda din dito is real-time ang data. So, habang ikaw ay nagtatrabaho, makikita rin agad ng client mo ang mga updates. Okay, so pwede kayong sabay-sabay. Okay. And device at multi-user access. So kahit sabay-sabay kayo ng client mo na mag-open ng Xero, okay lang yan, walang conflict. So pwede kayong gumamit sabay-sabay. So as long as meron kang internet, you can work anytime, anywhere. So, perfect ito sa mga virtual bookkeepers tulad natin. Kahit hindi mo kailangan ng office setup, lahat ng tools na sa cloud na. Basta meron kang laptop at internet, okay na yan. Okay. So, na-tackle na natin kung ano ang Xero. Ngayon naman, i-discuss natin kung saan ba ito ginagamit, anong countries. Na-mention natin kanina na 180 countries yun, no? So, ano bang include nito? So, ang pinaka-top 6 countries na gumagamit ng Xero ay number 1 talaga ang New Zealand dahil dito siya founded. Number 2, Australia. Number 3, United Kingdom. Number 4, United States. Number 5, Canada. Number 6, Singapore. Sila po yung ang mga top countries na gumagamit ng Xero. And ngayon, lumalaganap na rin ito sa South Africa, Malaysia, Hong Kong, at dito na rin sa Pilipinas. So, marami na talagang gumagamit nito. Ngayon, ano ba ang mga features ng Xero? Pag-usapan naman natin kung gaano ba ito kaganda na gamitin. So, maraming features ang Xero. So, una, paggawa ng invoices, pag-reconcile ng bank transaction, meron din itong expense tracking at paggawa ng reports. Meron din payroll, pero selected lang ito sa ibang bansa. At higit sa lahat, pwede itong ma-integrate sa iba't ibang apps tulad ng HubDoc, Ghosto at maraming iba. So, yun yung mga features niya. So, ginagamit talaga natin sa daily life natin as a virtual bookkeeper. So, bakit ba maraming nagagandahan sa bookkeep sa Xero? So, tapos na tayo sa key feature. Mamaya, i-ano ko sa inyo, ipapakita ko yung mga features. Pero ngayon, dito muna tayo sa bakit maraming nagkakagusto sa Xero. Bakit ba? Bakit ba patok ang Xero sa mga virtual bookkeepers tulad natin? So, una sa lahat, madalis siyang gamitin. Hindi mo kailangan maging CPA para mag-navigate, ma-open mo yung, maintindihan mo yung software. So, design siya as beginner-friendly ang interface. Tapos, napaka-straightforward din niya. Kahit simple lang,
maintindihan ng kahit isang small business owner na walang accounting background, maintindihan nila yung interface. So, yun yung nakagandahan sa sa Xero. And bukod dyan, marami itong automated features na nakaka-save ng time natin as a bookkeepers. Merong recurring invoice, pwede ka din gumawa ng bank rules para sa faster reconciliations, at pwede mo ding iset ang access level ng bawat user. Pwedeng view access lang, accountant access. Sa ang purpose nito is to secure ang i-secure yung sa mga gumagamit nito. Kasi kung maraming nang gumagamit, baka instead na na-reconcile mo, meron namang gumalaw. So, pwede niyan gamitin. Merong access niyan. So, ang maganda pa dito dahil cloud-based ito, so na-mention ko kanina na we can work anytime, anywhere, basta ma-access na tayo. And real-time din ang collaboration dito. So, ito po yung nagustuhan din ng IPA na sabay-sabay mag-update ng records. And pwede ring mag-upload ng documents gamit ng Hubdoc integration. So, ang Hubdoc is integration third-party app siya na pwede siyang automatic na mag-upload ng mga documents, yung mga invoices. And meron din itong multi-currency support na perfect sa international clients. So, kung meron kang international clients na merong Japan, ginagamit yung PayPal. So, meron din multi-currency support ang Xero. At syempre, may secure permission to protect sensitive data. So, yan yung sa Xero. Kaya, kung virtual bookkeeper ka, Xero is truly designed with you in mind. So, yun yung nakagandahan sa Xero. Sa ngayon, dito tayo sa sample bookkeeper workflow. Ano bang mga workflow ng isa sa Xero? So, ito ay typical workflow ng isang virtual bookkeeper na gumagamit ng Xero. Like for example, daily or weekly reconciliation ng sa bank feeds, mag-reconcile ka, and pwede ka din gumawa ng invoices, mag-encode ng bills at expenses, at monthly mag-generate ng reports. Pwede din yan sa Xero. And sa year-end naman, maghanda ng summary para sa accountant o tax preparer. So, yun yung sample workflow ng Xero. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mukha ng dashboard, invoicing, bank feeds, at reports. Okay, so, pwede po ako pa-share screen. Ay, wait lang. Okay. More. Okay pa? Nakita ba yung ko? Screen? Yes, TL. Okay po. Sensya. Mahinang signal. Okay, ito yung demo company ng Xero. Pwede kayong gumawa nito ng pwede kayong gumawa ng Xero account para ma-access nyo to. So, ito yung dashboard. Makikita mo na meron siyang bank. Naulit ko. Account watch list. Meron siyang business saving account. Tapos makikita mo yung total cash in and out. Dito din sa right side, invoices owed to you, bills you need to pay, expense claim. So makikita mo na meron siyang mga
ano ba 'to, graph na makikita mo yung ano, data. So ngayon naman, ito yung dashboard. Pakita ko naman sa inyo yung sa invoices. So ang invoices, click nyo lang sa business, nandito siya sa invoices. Business invoices. Ito yung invoices. So sa invoices, merong new invoice, new repeating invoice, new credit note, then statements, import, export, invoice reminders. So ipakita ko sa inyo yung ano yung mukha ng invoice niya. So dito, pasensya na mahina yung signal ko. Ito po. Makita mo dito na merong contact, issue date, due date, invoice number. Tapos ito, pwede po, for example, fish out water, finding your brand. Ito po. So, pwede mo ding i-custom ito. So, ganun kadali. Tapos, meron itong save and close, approve an email. Pwede mong i-email yung invoice. So, i-print. Pwede mo din i-print sa PDF yung invoice. And yung next is yung bank feeds. Yung bank feeds naman is makikita natin sa accounting. So, from accounting, bank accounts. Ito. So, merong business bank accounts. So, dito sa business bank accounts, sample business bank accounts, makikita natin yung reconcile, cash coding, bank statements, account transaction, reconcile period. Okay, na-cash coding na. Dito muna tayo sa reconcile. Dito sa reconcile, ang nakaganda dito sa ano, 00 is pag makategorize ka na, automatic reconcile na siya. So, hanap tayo ng ano, match dito. Tingnan natin kung anong match na. Pwede siyang mag-match. Wait lang. Ito na lang. So, makita nyo mayroong apply rule, 7-Eleven, 7-Eleven. Pag i-click nyo to, automatic, nasa, ano na yan siya, reconcile. And dito naman sa cash coding, ito yung feature na, okay, nasa naman tayo? Balik tayo. Ang cash coding naman is, ito po yung bulk, bulk na pagre-reconcile. Maganda ditong feature na ano, ito, cash coding. Pero, ito, walang data. Oo, meron. Pwede niyong i-ano, i-reconcile ito ng paisa-isa. I-check niyo lang. Show the match. Dito ang check. I-check niyo kung sino ba ang nag-match. Tapos, dito naman sa bank statement, hindi ko na i-demo kasi ma-discuss naman yan sa ano, sa portal. Papakita ko lang sa inyo kung ano. Ito bank statement. Makikita nyo ang reconciled. Pag reconciled na siya, green. Tapos account transaction. Oh, dito. Reconcile. Dito pala napunta yung ano. Kanina na reconcile ko na 7-Eleven. So account transaction tapos reconcile period. So yan yung pong mga feature ng bank feeds. Okay. And last is reporting. Sa reports tayo. Dito naman sa profit and loss. Paano ba pupunta sa ano profit and loss? Punta tayo dun sa um, accounting, tapos reports. Click nyo din yung profit and loss. So ito yung profit and loss, ang liit.
Pasensya na sa palit yung screen ko. So, dito merong date range, tapos anong month. So, update. So, ganyan lang ang reports. Nasa ano siya dito? Accounting. Meron ditong profit and loss, balance sheet. Okay. So, tapos na tayo sa invoicing, sa ano ba nga yun? Invoicing, dashboard invoicing, um, bank feeds, tapos sa reports. Stop share na ako. Magdi-discuss muna tayo. Ituloy natin yung discussion natin. Okay po. Ay, bakit naririnig ko yung sarili ko? Ano ba? Wait lang. Okay ba? Okay. So, ngayon, dito na tayo sa ano yung benefits sa pag-aaral ng zero. So, bakit ba magandang aralin ang zero? So, ang zero ay isang in-demand skill ngayon. So, kapag marunong ka, pwede kang makakuha ng clients, hindi lang sa Pilipinas, pati na din sa international. Lalo na sa bansa tulad ng Australia, New Zealand, UK, at US, kung saan maraming gumagamit ng zero. So, ang pagiging zero certified din ay isang malaking advantage. And dagdag din ito na tiwala. Pag alam kasi nila na zero certified ka is pwede kang ah, makabigay ng rate mo. Makadagdag ka ng rates. Tapos ano din, padagdagan din ng tiwala nila dahil meron kang certification. And mas mataas din ang chance na mapili ng client at mas malaki ang pwedeng um, ma-offer mo na rate. And kung target mo ang clients na nasa Australia, perfect din ito kasi daytime ang working hours nila. So, pasok sa regular schedule natin dito sa Pilipinas na daytime. And kung gusto mo din na mas mapalawak ang bookkeeping career mo, so zero ang pinaka-wise na aralin ngayon. So, kung meron ka specific na country na gustong iserve mo, so mas maganda aralin yung zero accounting, tapos yung country. Yung, for example, Australian bookkeeping. Kung marunong ka mag-zero, dapat marunong ka din sa Australian bookkeeping. Dapat partner sila para mas mabigay mo yung quality service sa mga clients. And so tapos na tayo sa benefits of learning zero. Dito naman tayo sa how to get zero certified. Paano ba? Madali lang ba maging zero certified, zero advisor? Actually, libre lang ang certification kapag nag-sign up ka sa Zero Partner. So, i-search mo lang yung centralzero.com/certification. So, dun ka merong short and lesson doon, merong mga quizzes. Pwe, ah, so, pwede ka dun certify, magpa-certify, i-ano mo yung course na yun. Tapos, matatapos mo yun 1 to 2 days, depende sa'yo. Kasi wala siyang time limit. Depende sa'yo kung ah, gaano mo siya katagal matapos. Tapos, madali lang siyang sagutin. If magkamali ka, pwede mong balikan until matama mo yung sagot. And meron kasing ano doon, um, meron kang, pag hindi mo siya matatama, babalik siya. And yes, globally recognized siya. So, pwede nyo subukan ang magpa-certificate ng zero. And pwede nyo din mag-free trial, gaya ng dinemo ko kanina. So, free trial yun. So, pwede kang gumawa ng account na sa zero. So, nasa last part na tayo ng ating
session ngayon. So, ano ba ang wrap up? Ano ba yung pinaka yung topic natin? So, bago tayo matapos, balikan natin ang pinaka-importanting points. Una, ang zero ay ginawa para gawing mas madali ang accounting. So, di ba yung vision ni Rodriguez, gusto niya gawing simple at mas accessible. So, mula sa simula, goal na nito ang simplicity at accessibility. So, lalo na para sa mga small business at virtual bookkeepers. Number two, cloud-based at user-friendly siya. So, kahit beginner ka pa lang ngayon, kahit nag-aaral ka pa, from scratch mo inaral yung bookkeeping, kaya-kaya mong matutunan ito. At dahil virtual friendly, swak na swak sa work from home setup. So, ito po yung nakagandahan. Pang tatlo, maraming automation na features. So, nakakalang oras, effort, at nakakaiwas sa manual errors. And mas smart at efficient siya gamitin. Ang pang-apat is, pwede mong gamitin para mag-level up sa career mo. If gusto mong um, kumuha ng clients sa Australia or mag-add ka ng clients, gusto kang maraming market. So, kapag marunong ka sa zero, hindi lang sa QuickBooks, kung marunong ka na sa QuickBooks, i-add mo din yung skills mo sa zero, tapos may certification ka pa sa zero, mas lalaki ang chance mong makuha ang international clients o mataas na rate. So, ano ang key takeaway natin today? Kung gusto mong maging competitive na virtual bookkeeper, then work zero. Hindi lang ito sa software, opportunity ito. So, yun lamang at maraming salamat. Okay, thank you very much, TL Lucille, sa napaka malamang informasyon regarding the zero. And after this, mamaya na po tayo kung meron po kayong question about zero or meron kayong mga hindi malinaw doon sa lesson ninyo last week about zero. Paki-ready lang po. Mamaya sa question and answer natin, after ng breakout room, i-discuss po natin yan. O sasagutin natin lahat ng question ninyo or tanong ninyo about zero. Pero bago tayo magtanungan, maghihiwa-hiwalay muna po tayo pansamantala at pupunta tayo sa mag-breakout room muna po tayo. Ang topic po natin sa breakout room ay what are the key takeaways from today's topic. So kung nakinig kayo dun sa na-share po ni TL Jocel, ano yung key takeaways ninyo? So we have 35 minutes to discuss yung key takes away, and everyone, we expect everyone to share. So mahaba-haba yung oras natin. Pwede rin kayong magtanong at yung mga na-experience ninyo doon sa last week na lesson ninyo about zero. Malay ninyo yung ka-roommates ninyo ay masagot din yung or matulungan kayo doon sa mga naging challenges ninyo doon sa pag-aaral ng zero last week. Okay? So, we have 35 minutes sa discussion, and everyone, we expect everyone to share. Okay? So, i-accept nyo na lang po yung room kung saan kayo ma-assign. Ready na ba tayo, TL Maricel? Yes po. All right. Okay. So, see you later, guys.
Okay, nandito na ba lahat? O may dalawa, may apat pang nawawala. Nasaan na yun? Hindi pa yata, nandun pa yata Hey, sa hey, room. hey, 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 hey! Tina, 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 tina. Sino yun? Ay, sorry. Sorry. Okay lang po. Okay. Kanina 24 tayo. So, meron pa ba naiwan sa room? Sige, yan nawawala. 25 to kanina, may picture ako. Okay. Alright. So, I think lahat kompleto na eh, no? So, ay nandito na. Tama po ba? Yes po. Alright, okay. So, meron bang tayong announcement kayo? Yung attendance po natin, Ah, na-post. Opo pala, yung pong attendance natin na doon sa chat box natin, ano na po, at pwede na po kayong mag-attendance. And yung last week, make sure po na nakapag-attendance kayo. Nasa Discord na yung TL, no? Yung last week na attendance natin. Hindi po. Dito lang po natin ipopost. Okay. Opo. Sige po. So, pwede po kayong mag-attendance na po. And, sige, aside from that, meron pa ba tayong question, no? Sorry, hindi prepared. Hindi ako prepared. Okay. Testimonial, encouragement. So, meron po bang gustong mag-share about yung experience niyo dun sa last week ninyo na tawag dito, na topic yung zero? Sa room kasi, sa room na napasukan ko, sa room 4, ah, lahat sila hindi pa nila na-open yung hindi pa sila familiar sa zero. Kaya parang baga na ano, thankful sila doon sa na-share ni Kiel Josel kasi at least nagkaroon sila ng overview about zero. So, meron po bang dito na merong mga challenges or meron kayong questions about zero? Wala na, nahimik na lahat. Hindi May pa rin nag-chat, po. Tia Lori, wala pa po, sabi ni Ninya, May. Hindi Wala. pa rin na-open yung zero. Marami Week pa rin. 3. Oo. So, paanong ginawa ninyo? Bakit hindi nyo binopen ang zero? Natatakot kayo mag-expire? Don't worry, hindi. Kahit mag-expire yan, meron kasing 30 days trial ang zero. Kung ang worry ninyo is baka pag nag-sign up kayo and mag-expire at gagawa uli kayo, don't worry. Yung unang sinign up ninyo, mag-expire yan. Pero ang gagawin nyo lang naman doon is mag-add kayo ng organization. I-assume ninyo na yun ay client ninyo. So, bagong organization name, add organization lang po kayo doon sa zero, and then magre-refresh uli yung 30 days. Panibagong 30 days na naman yun. Pwede kayong, kung yung sinign up ninyo ngayon ay mag-expire na, i-maximize nyo yung time na yung natitirang days, i-navigate ninyo yung zero para ma-familiar kayo doon. Halimbawa, yung pinakita sa inyo ni TL Josil kanina, yung dashboard, kung paano mag-create ng invoice, kung paano mag-categorize. And then, kung mag-expire na siya, add organization lang uli kayo. Mag-isip lang kayo kung anong organization or pwede nyo namang palitan nyo lang yung name, same setup lang din nung industry. Tapos start uli kayo, gamitin niyo uli yung demo sample, yung sample ng zero para kayo uli, makapag-navigate. And then para pagdating ng booster, pag
start na kayo ng booster ninyo, hindi na kayo bago. Kumbaga, alam nyo na, although magse-set up din naman kayo ng panibagong organization doon, at least alam nyo na, madali na kayong makasunod. Unlike kung aantayin nyo mag-booster, tsaka pala kayo mag-open ng zero, maninibago kayo. Baka sabihin nyo na pag-iwanan kayo ganun. So, mas maganda, i-maximize nyo yung time na meron kayo para alamin kung ano meron doon sa loob ng zero. Kasi yung na-share ni TL Josil kanina, hindi yun sapat. Marami pang feature si zero kung kakalikutin nyo siya. Marami kayong matutuklasan. Kaya, I suggest na mag-start na po tayo na tingnan din natin, bisitahin din natin zero. Kahit na 30 minutes lang or 20 minutes, basta i-open nyo lang, ma-check nyo lang kung ano merong feature yung zero. Interesting siyang aralin actually. Excuse lang, TL Lori. Siguro kung wala silang testimonials and encouragement, key takeaway na lang siguro ngayon sa So, yeah. Any key takeaways about the topic kanina? Sino pong magbo-volunteer? Volunturo na lang tayong tatlo. O sige, try mo na. Simulan mo na. Volunturo na lang, may gusto Raise your hand. Ako, mahilig ako magturo. Sige kayo. Volunturo na lang siguro, TL, kasi mahaba Hello yung natin. po. Subukan mo, Ti. Hello po. Ayan, may Good nag-inom evening na. po. Sino? Apo. Yung Sharing. regarding po dun sa sharing po namin kanina. So, si Michelle po kasi, tsaka si TL Giselle, naging groupmates ko po sila. So, marami pong na-share si Michelle sa group po namin. And, ang ang encouragement po is to try lang po. Kumbaga, hindi po lahat ng client pare-pareho. Pero meron din client na mababait. So, parang just keep on trying po yung na-share po niya. Kasi meron na pong experience po si Michelle na BPO po kasi siya. Tas na po, may mga clients na rin po siya. So, nakakuha po kami ng sa kanya, ng tips po and encouragement. Kasi mukha naman pong happy si Michelle. Yung experience niya, very jolly po siya. Nakangiti po siya all throughout dun sa sharing niya. Tapos si TL Giselle po, very supportive. So, ayun po. So, we're happy po dun, we're very happy po dun sa breakout session po namin kasi may mga natutunan po kami na share po kanina. Yun lang po. Thank you. Thank you very much po, Miss Shirley, sa pag-share. Meron pa po bang gustong mag-share or take away po? Si Miss Menchi po. This is Menchi yan. Raise ng hand. I think yung encouragement ni Ma'am Maricel na at this time po dapat may body system na po. Yes. So, dito sa group natin is kung sino ang pwedeng magsama-sama for body kasi encouragement sa amin is pag nagkaroon ng booster po, meron kang kasama na katuwang na syempre kami wala naman talaga alam pa dito sa accounting. So, sana meron mag-offer na dyan na magkaroon ng body, lalong-lalo na sa mga marunong talaga sa accounting, marunong na, may experience na talaga sa pagkuha ng client. Para sa amin rin is makakaroon kami ng confidence, it will boost us na yes, it will keep us going. Yun po. Yun ang takeaway ko. Sana meron nang mag-offer na sino ang pwedeng mag-body sa akin na wala naman talaga akong alam. Miss Menchi, I would suggest, titigan mo na yung mga pangalan dyan and then personal message mo sila. Open invite already, hindi na kailangan personal invite, di ba? Sana kung sino yung kami. yun po.
Actually, everyone can reach out naman kung sino yung gusto mong ano po, yung sino yung nafi-feel mo na lapitan. Siguro lahat tayo dito nag-aantay ng ano, ng may mag-reach out. So, si Miss Menchi is available, i-reach out ninyo kung feel niyo siya na maka-co-work or maka-buddy. Tama naman po yung nabanggit kanina na dapat at this time meron na tayong kabady para magkasabay kayong magkasabay kayong doon sa journey ninyo. May kasabay kayo sa paglalakbay doon sa inaaral po natin. At meron kayong at the same time, yung go-to person ninyo na tatanungin. Although kaming mga PLs, ready naman, available naman na tumulong sa inyo. Pero syempre, mas maganda na kayo mismo yung pumili kung sino yung gusto ninyong makasama, makasabay. Diba? Para at least kayo mismo, yung parang palagay kayo doon sa kasama ninyo doon sa paglalakbay ninyo. So, alam ko naman lahat naman nag-aantay lang. Tapik-tapik lang. Tapik-tapik niyo lang po yung Dagdag mga lang po, kapilit PL. natin. Sige po. Siguro po matuto po tayong mag-approach. Kasi po, di po ba pag naghahanap tayo ng client, tayo po yung nag-approach sa client, tayo po yung nag-email sa kanila and then nag-follow up. So, the same thing din po sa paghanap ng kabady. So, kayo po yung mag-approach. I-approach niyo po yung mga gusto niyong kabady. Kung nagagalingan po kayo kay Miss Mavic or kay Miss Gwen, i-ano niyo po, tingin niyo po ay parang magagaling tong mga to. I-ano niyo na po, i-message niyo na po. Ganun po. Ganun lang po. Yes, oo. Opo. No need Kasi na po po, na mag-ano po kayo na ang pag-antay. opo. Pag naghintay po kayo, wala pong ganun. Ay, maghintay po kayo, kaya lang matagal. Yun po. Yes. Pag kasi, ang tawag dito, di ba, dapat matuto tayong mag-approach nga kanina, yung binanggit ni PL Maricel. Ilagi natin isipin na dapat tayo, aggressive tayo lagi. Yung tipong masuplada, kalabitin nyo lang yan, hindi yan suplada. Nahihiya lang din yan. Di ba? Mahirap maglakbay mag-isa. So, dapat may kasabay tayo. Try nyo na po. I-reach out nyo. Yun po yung reason kung bakit tuwing nagsisimula tayo, pinapa-open ko yung camera para ma-feel ninyo kung sino yung gusto ninyong kasabay. Kasi kung picture lang, makikita nyo picture lang, hindi nyo naman alam kung picture nga ba talaga niya yun o picture ng anak niya pala yun. So, mas maganda yung naka-open yung camera natin kasi nakikita ninyo yung aura nung kasama ninyo. So, pag nakita niyo yung aura, nakita niyo si PL Maricel, oy, parang gusto ko tong kasama. Oh. Oy, parang ang bait-bait itong kausap pa. Parang ganun ba? Kasi kung naka-off yung camera natin, hindi natin makikita kung anong personalidad meron yung tao. Sa mukha pala na natin kung makakapaglagayan ba natin siya or gusto natin siyang maging close. So, assignment natin yan next week. Dapat next week meron na kayong kabady. Okay? Iisa-isahin ko kayo kung sinong kabady ninyo. Lori, additional lang din dun kay Miss Menchi. Baka medyo nag-struggle din talaga siya. Siguro kung sino na lang yung medyo may tingin nila na na alam na nila yung sa zero tapos na lang kumbaga maging responsible. Kung hindi ba responsible, yung magkaroon na lang tayo ng sa tulong dun sa kanila ba na tayo mismo yung mag-create ng GC tapos i-add natin yung mga tingin natin na gusto nating tulungan. Baka ganun kasi yung hinihingi nila Tama, Yun lang. tama. Kasi para at least makapag-create din sila ng sarili nilang ng camaraderie na na magtutulungan sila dun sa group chat na yun. So kung sino yung sa tingin nyo na sa inyo na marunong na, mag-initiate na lang na na kayo na yung mismo mag-create ng GC nyo tapos invite nyo si Miss Menchi baka kailangan niya ng tulong na
Sabi matulungan po ni siya. TL Josie, set kayo ng co-working schedule para makagawa kayo ng account. Yan. Ayun. Pwede din po ganyan. Mag-umpisa po kayo sa paggawa ng account ng Zero, QBO, Ganito, yan. sa Discord po, ano kayo, mag-announce kayo dun sa Discord. Available ako ng ganito for co-working. Sinong mag-join. Ganon. Sigurado marami ang mag-join sa inyo. And then, kung gusto niyo mag-invite ng TL, invite nyo din Oo, yun. para Invite na lang. for guidance or for additional input dun sa co-working ninyo. Kahit na at this early stage, start na natin i-practice yung mga co-working na yan para magkaroon tayo ng kasama doon sa lesson. Ganun lang po. So, next week, ang assignment ninyo ay identify kung sino ang inyong kabady. Okay? O, kaya tignan nyo na kung sino yung mga pangalan ng ka-teammates na para malaman natin kung sino yung ka-teammates natin. Baka matapos yung Abang po kayo natin, mamaya yung pagbukas AC. ng camera nila. Oo. Picture. Ang ganito technique. Mamaya pag nag-picture taking tayo, Yun na po. mag-screenshot din kayo ng picture. Tapos, paikot kayo ng bote kung kung saan tumapat yung bote, yun ang kabady ninyo. Paikot. Kaya ganun. Kaya next week, meron na kayong kabady. So, tatawag tayo ng 10 tao na sasabihin lang kung sino yung kabady niya. Okay? Yan yung assignment natin next week. Natawa ng tawa si TL Jeff. Nagkakahiyaan na naman po ata eh. Ayan, hindi tayo mag-grow niyan kung tayo ay nagkakahiyaan, di ba? O next week, ang topic natin next week ay QuickBooks. So, hindi pa nga tayo nakakaano sa zero, QuickBooks naman. Para makita ninyo anong difference kung ano ang pinagkaiba ng QuickBooks at ng zero, kung alin doon yung mas prefer ninyo. Hindi naman namin yan isusubo sa inyo. Kunin nyo pareho to, hindi ganon. Bibigyan lang namin kayo ng overview nabigyan na namin kayo ng overview about zero. So next week, we will give you an overview about QuickBooks. And then it's up to you kung anong software ang gusto ninyong i-focus. Diba? Kung ang type nyo lang ay morning client, so zero yan kasi Australia mostly pagka pang umaga. Kung gusto niyo naman ng dolyar, US dollar, so panggabi yan. So magko-QuickBooks kayo. Ganun lang siya. So, next week, kita-kita ulit tayo. And then kung yung mga kakilala ninyo na hindi dumating ngayon kasi we are expecting ng 33 na attendees. Kasi 33 lahat tayo sa AC natin. So, 23 tayo ngayon. So, merong 10 nawawala. Bigyan nyo na lang, kwentuhan nyo na lang kung ano nangyari ngayong araw. And then invite nyo na rin sila for next week. We will discuss about something about QuickBooks, an overview about QuickBooks. So, kung interested kayo about QuickBooks, we expect you na nandito kayo next week. And then, invite po yung ating teammates. And huwag yung kakalimutan na, hindi ako malakakalimutin. Next week, meron na kayong kabady. So, tatanungin ko kayo niya next week. Sini niya, tatawa-tawa. Dani niya, ha? Mamili ka na, yan, oh. Naka-gallery na tayo. Mamili ka na kung sinong gusto mo. Si Miss Menchi, itap mo na. Kasi gusto niya ng kabady. Okay? So, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo accountant, kung hindi kayo, wala kayong knowledge about accounting, huwag kayong mag-alala. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo mag-grow. Okay? On na po tayo ng camera para po sa picture taking. Open na, i-on nyo na yung camera ninyo kasi assignment ninyo yan next week. Kailangan meron na kayong body. Ayan po. Sige po. TL Jeff, okay ka na? Kaya mo, TL Jeff?
Ay, naka-off Okay, pala. on Ay, na po ng naka-mute camera. po pala. Pa-on na po ng camera. Ang ganda naman ni Instructor Joyce. Okay, ready? 1, 2, 3. May isa pa po. Ang gandang tingnan, open lahat ng camera, oh. Oh. Si TL Josie parang nasa Japan. Nakasakura. Isa pa po. Second screen po. 1, 2, 3, smile. Ngiting nagka-client. Ang gaganda ng ngiti. Thank you po. Okay. Ayan, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Mhm. Ay, ako po pala yan. Sige po. Paano po Nalimutan yung ko. nanalo sa Bring Me po? Yung nanalo sa Bring Me, tatlo Message kayo, di ba? Reach out niyo po si TL Jeff through Discord para bigyan niyo yung details ninyo, yung address, yung GCash number ninyo. Ano pa ba yung isa, TL Jeff? 2 GCash yun, di ba? Apo, tapos isang email address po. Pero Tsaka magme-message po isa ako doon sa po sa natin, group Discord. po natin. Ah, Apo. Yeah, Thank so you. magme-message si TL Jeff, then bigay niyo sa kanya yung GCash ninyo and email address. Okay. Sige po, tayo po dumako na sa closing prayer. Mhm. Thank you, Jesus, sa gabi po ito na ating napag-usapan. Maraming po salamat sa mga learnings na aming natutunan sa gabing ito. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng aming narinig ay magamit po namin sa kapakipakinabang na paraan sa aming mga buhay, O Lord God. Maging po sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa, lahat po ng gagawin ng aming mga kamay, lahat po ng plano ng aming iniisip ay patuloy po niyong ipagpalain. I-bless niyo po ang bawat isa at patuloy sa susunod po na gawain ay dalhin niyo po muli kami sa Zoom meeting na ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Yan po. Okay, thank you very Amen. much, Thank Green you. Brighters. Thank you, and magkita-kita po ulit tayo next week. Huwag niyo kalimutan yung body ninyo, ha? Salamat po. Ngayon pa lang, magmili na kayo at mag-message na kayo sa isa't isa. Okay? Thank you po. Thank you. Bye. Salamat See you po. next week. Salamat po. Bless. Bye. Thank you po. Thank you. God Bye. bless po. Bye. Thank you. Thank you Ang po. ganda, Thank you, ang ganda TLJ. talaga yan, Pag-message ako, Instructor Joyce, oh. Sige po. Pag-message ako, TLJ, send ko Gcash ko, Ako rin po. Ako din. TL Jeff, Jeff. Gcash number ko. Instructor Joyce, kailangan namin ng Send ko Gcash ko, Generous Ng talaga ano? si TL Jeff. Tractor Joyce tsaka si TL Jo. Oo. Magdo-donate. Donate. po namin ng donation piso everyday. Nag-mute ako kanina, chismis. May Ay. usap kasi ako. May pa-chismis. Ay, teka lang, di ba ako nag-off? Nalimutan. Nagtatanong, ay,